kung mapapansin ninyo, medyo hindi siya healthy kasi nga base nga sa sabi ni Kuya, nung tagaraw po medyo nag-delay to sa patubig, ano? Nasira, nabitin, nasira yung patubig niya, ano? Yung motor, pinaka-motor. Yun, kaya eto, siyempre bitin sa tubig, lalo na medyo hili pa yung area. Kapag kakatagarawan at hindi nakakatikim ng magandang patubig ang kalamansi, ay magkakaganito talaga mga ka-agri. Ito, ngayon pa nga lang, medyo recover na nga iba dahil nga nag-uulan na. Pero marami pa rin yung medyo katulad ng isang puno na yun. Medyo talaga pa-recover talaga. Nadali ito ng hanip. Yun nga, sabi nga ang hanip kasi umatake yan kapag kakatagarawan, yung tuyo ang mga damo. Yung berde ang atakihin nila at sisipsipin na katulad ng kalamansi, kaya mangyayari magiging dilaw at natutuyo na din niya katulad ng damo kapag kaya rin sipsipin ng hanip. Yan ang napakalaking kalaban mga ka-agri sa mga kalamansi farm kapag ka summer talaga. Kapag ka dinali ng hanip na katulad na to, nasaktan at nasipsip yung dahon at sanga, kasabay niya na ipunggos. Lalo ngayon tagulan na, yung punggos naman ang aatake dito, kaya kailangan dito spray tayo ng insecticides tsaka fungicide mga ka-agri dito sa ganitong sitwasyon ng kalamansi. At dito tayo mga ka-agri sa isa nating kliyente dito sa Kamiling Tarlac, at pinakonsultant niya sa atin ng kliyente natin na nasa abroad, yung may-ari at yung mga caretaker lang niya, sila Kuya, yung kasama natin yun na umikot dito sa kalamansi farm. At nagka-problema ito dahil doon sa medyo natutuyo at naglalagis ng dahon. Kaya titingnan natin kung anong magagawa natin dito sa kalamansi farm ng ating bagong kliyente dito sa Kamiling Tarlac. Yun nga mga ka-agri, medyo challenge na naman sa atin to, itong bagong kliyente na to, dahil hindi natin alam na medyo hili pala to. Kaya lang may patubig naman sila dito, malakas yung patubig nila, nakita ko sa video nila sir sa kanilang Facebook. Kaso lang yun nga, nagka-problema daw itong kanilang patubig nung katagarawan. 2 beses daw nasira ito, na inabot ng 1 buwan, ano Kuya? Yung una ko sir. Yung una na nasira 1 buwan. Tapos yung pangalawa 2 linggo. Malaking ano po yun, malaking delay pag ganon. Meron sana sila dito na parang fish pan, kaso lang kapag katagaraw hindi rin to mapapakinabangan kasi ano to, ka-agri, natutuyo din kapag kakatagarawan. Siguro na to. Pila na to eh. Yan, pila na po ilalim. Sa ilalim na to. Ay, ibig sabihin, ito lang po yung medyo maganda-ganda. Ito sir, pero sa ilalim. Sa ilalim, yun talaga pila. Pila na, dilaw. Yun. Kaya isa pang nakapagpigil dito ng paglago mga ka-agri, yung kanyang lupa. Sabi ni Kuya dito, yun daw lupa ng farm nila dito, yung caretaker ni sir, kliyente natin. Ito okay pa tong lupa sa ibabaw, pero pag isang dangkal ba Kuya? Oo sir. Isang dangkal sa ilalim mula dito, isang dangkal pababa, dun na daw po yung matigas na pila o adobe yung lupa. Kaya yun pa ang isang pumipigil sa paglago ng kalamansi. Pero may mga pamamaraan tayo na gagamitin dito dahil ito naman ay nakatanim na at ang edad na to ay meron ng mahigit 1 taon po, no? Medyo malaki na po yung delay nito base doon sa edad niya, yung laki niya. Kaya kailangan talaga medyo suportahan to sa abono, sa pag-aalaga, fungicide yan. Yung mga chicken manure, pwede yan. Cow manure, pwede nating i-alternate yan kung meron tayo. At nasa tamang paglalagay lang ang dapat dito. Pero dito sa lugar na to, meron daw mga chicken manure o may mga poultry farm dito, sabi ni Kuya, at may makukuha na siya. Taon na nakatambak yung dumi ng manok na yon, pwede na ilagay dito yon. Pero syempre, wag natin itatambak sa puno. Pwede natin ilagay yan paikot sa gilid, ilayo ng konti sa puno. At saka dadalasan lang ang pag-spray ng mga fungicide para, kasi may dalang fungus ang mga chicken manure, para hindi kumalat yung fungus sa kalamansi. Yun ay katulong yon sa
taba ng lupa, kasi nga medyo kulang talaga to itong lupa nila sir, dahil sabi nga ni kuya ay adobe at pila yung lupa sa ilalim, isang dangkal ay ando na yung matigas na lupa.